Nag-overtake ang truck na yan sa kabilang lane ng kalsada sa Binalonan, Pangasinan. Sakto namang paparating ang isang kotse at nasalpok ng truck. Ang buong balita abangan dito sa Balitang Hali. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Ang init na! Heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa, inaasahang papalo sa danger level ngayong araw. Klase sa elementary at high school sa ilang lungsod sa NCR, kinansila. Ang latest tutukan. Lalaki sa Quezon City, pinagtulungang bugbugin umano ng 4 na menor de edad. Good news naman, presyo ng liquefied petroleum gas o LPG at pati sa produktong petrolyo bumaba. Bad news, sa mga dumaraan sa NLEX, epektibo na po ang toll hike. Magkano kaya? Batang lalaki na iligtas matapos mahulog sa balon sa Peru. GMA Prime Series na may Ilonggo Girl, may bagong milestone online. At ang aberya sa talent portion ng isang pageant na may hatid na kilig. Trending! Mainit-init na balita, mga kapuso, mas marami ng lugar sa Metro Manila ang nagkansela ng face-to-face classes. Dahil yan sa inaasahang mapanganib na heat index o matinding damang init ngayong Lunes. Batay po sa anunsyo ng kanilang mga LGU, kanselado ang panghapong klase sa Maynila at Marikina. Sa Marikina, pauuwiin na po rin ngayong alas 11 ng mga pang-umagang estudyante. Nauna nang nagkansela ng face-to-face classes kaninang umaga ang Malabon, Las Piñas at Parañaque. Samantala, kinder hanggang senior high school lang ang walang face-to-face classes sa Valenzuela at Caloocan. Hinihikayat sa mga nabanggit na lungsod ang online o asynchronous activities. Ang Philippine Science High School Main Campus o PSI, shift din muna sa online classes hanggang bukas. Wala ring in-person classes sa Lasal Green Hills. Ipatutupad muna ang asynchronous classes mula preschool hanggang grade 3, habang synchronous online classes naman sa grade 4 hanggang senior high school. Mga kapuso, batay po sa mga anunsyo sa heat index forecast ng Pag-asa, kung saan inaasahang papalo nga sa 46 degrees Celsius ang damang init sa Quezon City. Danger level na po yan. Tutok lang sa Balitang Hali para sa karagdagang class suspensions. Bukod sa Quezon City, nasa danger level din ang heat index sa 2 pang lugar sa bansa. 46 degrees Celsius na heat index o damang init ang maaaring maranasan sa Clark, Pampanga. Habang 45 degrees Celsius na heat index naman sa Muñoz, Nueva Ecija. Magkaiba po ang heat index sa air temperature o temperatura ng hangin. Pero mga kapuso, paglilinaw po ng Pag-asa, hindi pa tapos ang amihan season. Normal lang daw ang minsay biglang pag-iral ng malakas ng easterlies, kaya nakakaranas din ng mainit na panahon. Indikasyon ito ang napapalapit na nga ang tag-init. Sa ibang balita, sugatan ng isang lalaki sa Quezon City matapos pagtulungang bugbugin ng 4 na menor de edad. Giit ng isa sa mga nambugbog, sinaktan din siya ng biktima. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nangyari yan sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City kagabi matapos umunong pagtulungang bugbugin ng 4 na menor de edad ang isang lalaki. Ang sumisigaw na babae, kasintahan ng 21 anyos na biktima. Ayon sa kaanak ng biktima, pauwi na ang magkasintahan nang masagi ng biktima sa isang eskinita ang isa sa mga sospek na bigla na lang daw nag-amok. Ang nangyari po kasi is, nasanggi lang naman po, na hindi po sinasadya. Then yung brother ko pa is, nanghingi naman po ng patawad sa nangyari. And after po nun, nag-amok na po sila ng away po.
Tumulong pa raw sa pambubugbog ang 3 kasama ng nasaging lalaki. Inawakan po siya sa kamay, tapos ginan po ng brother ko yung tumbler yung kamay para lang maalis. Dahil sobrang higpit na po dun sa paghawak sa kanya. Sinuntok na po siya sa likod, starting po sa ears po. Nadapa po yung kapatid ko. Pinipilit pa po nilang itayo kahit na natumba na siya para suntukin ulit. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan at mukha ang biktima. Nagsusuka na rin po siya. At hindi na rin po makatayo dahil po yung likod niya po is masakit na, may tadyak din na po sa likod niya, may sipa. And pag tumatayo po siya is nahihilo na po siya. Hindi na po siya makatayo ng maayos. Natunton ng barangay ang 2 sa 4 na menor de edad na pawang high school students. Hiningan sila ng pahayag ng pulisya. Ayon sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Pasong Tamo, nagpa-blotter ang 1 sa 4 na menor de edad matapos ang insidente. Depensa raw ng 17 anyos na binata, sinaktan din siya ng biktima. Ang sabi niya, kinukwento, nagkasagian sila ng balikat. Nung nasagi sa balikat, tinanong, masikip ba ang daan? Parang ganon. So, parang ano ba ang problema mo? Medyo hindi naging maganda siguro ang dating doon sa batay lang to sa nalalaman ko po. So, agad na hinampas siya ng tumbler dito. So, sabi naman nila, nung umuwi nga, duguan daw yung minor, tumutulo dito Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang mga kaanak ng 2 natuntong minor habang pinaghahanap pa ang 2 iba pa. Posibleng sa tinamo ng 21 years old, sa nakikita ko dyan, talagang posible na sila ay maayano sa tinatawag natin na institution. So kung mga minor ang may gawa niyan, meron talaga silang kakaanuhan. Ito yung tinatawag na youth mulabi homes para sa mga tinatawag na CICL, Children in Conflict with the Law, under ng DSWD. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista, may rollback sa ilang produktong petrolyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 90 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, 80 centavos naman sa diesel. Habang ang kerosene may tapyas na 1 peso and 40 centavos kada litro. Panibagong rollback yan, kasunod ng 2 magkasunod na linggong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Rollback ang sumalubong ngayong buwan sa mga gumagamit po ng LPG sa pagluluto. Para sa petrol, may bawas yan ng 1 peso and 20 centavos kada kilo. 1 peso and 19 centavos naman ang tapya sa kada kilo ng LPG ng Solein. Dahil po yan sa pagbabari ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Paalala po sa mga motorista, epektibo na po ang dagdag toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Para sa open system o yung mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, 79 pesos na ang babayaran ng Class 1 vehicles tulad ng mga kotse at SUV. 199 pesos naman ang bagong singil sa Class 2 vehicles tulad ng mga bus at maliliit na truck at 238 pesos sa Class 3 vehicles. Kung end-to-end ang biyahe mula Metro Manila hanggang Santa Ines sa Mabalacat, Pampanga, 416 pesos ang babayaran ng Class 1 vehicles, 1,039 pesos ang bagong toll ng Class 2 at 1,247 pesos sa Class 3. Ang taas-singil ay inaprubahan ng Toll Regulatory Board kaugnay sa mga petisyon ng NLEX noong 2022 pero hindi pa naipatupad noong 2023. Target simulan ngayong Marso ang rehabilitasyon sa EDSA na posible pong makaapekto sa operasyon ng bus carousel. At kaugnay niyan ay nangangambaho ang ilang commuter na madaragdagan din ang oras nila sa biyahe. Balitang hatid ni EJ Gomez. Araw-araw sumasakay ng bus si Ana papasok sa kanyang trabaho. Madaling araw pa lang umaalis na raw siya sa kanilang bahay sa Commonwealth Avenue patungo sa pabrika na pinagtatrabahuan niya sa Balintawak. Ang biyahe raw niya tumatagal ng kalahating oras o higit pa. Kung matraffic at may pila sa EDSA bus carousel, aabot daw yan ng mahigit 1 oras. Kung sisimulan ng isara ang bus lane para magbigay daan sa EDSA rehabilitation, baka raw abutin pa ng 1.5 oras ang kanyang arawang biyahe. Pag ganun ang ginawa nila, hassle yun sa mga commuters. Pagka ganun kasi, ang ginagawa ko,
Nag-a-adjust ako ng oras. Aagahan. Yes po. Ano po? Inaagahan ko po ng alis sa bahay. Apektado rin daw ng magiging EDSA rehab ang biyahe ng security guard na si Rene na sumasakay ng bus mula Quezon Avenue patungong Cubao para kumuha ng sahod kada cut-off. Masyado na siguro magulo sa daanan at matraffic na kasi parang wala na yung mismong daanan ng bus. Hindi na makabilis kung may pasok ka, hindi na po mabilis kasi wala na sariling daanan po. Ayon sa DPWH, ngayong Marso, target simula ng EDSA Rehabilitation. Gagawin ang rehabilitasyon sa isang northbound at 15 southbound segments ng EDSA. Patitibayin daw ng pamahalaan ang road riding surface, pavement durability at kabuang safety ng mga commuter. Abot sa 7.3 bilyong piso ang kinakailangang pondo para sa EDSA Rehabilitation. Hindi ako sure na masosolusyonan yung traffic. Kasi crowded na. Sobrang dami ng sasakyan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susunod, lalaking naglalakad sa San Pablo, Laguna, nasalpok ng SUV. Sunog! Sumiklab sa Alabang, Muntinlupa ngayong unang Lunes ng Fire Prevention Month. At GMA Prime Series na may Ilonggo Girl, may bagong milestone online. May init na balita dito sa Balitang Hali. Mambabatas ang tawag sa mga senador at kongresista dahil sila ang responsable sa paggawa ng mga batas. Pero papaano nga ba nabubuo ang batas? Alamin ang mga tungkulin at kwalifikasyon ng mga senador at kongresista para makapili ka ng nararapat na kandidato para sa trabahong ito. Narito ang aking special report. Alam natin na kailangan nating sumunod sa batas. Ito yung sistema ng mga alituntunin para sa kaayusan ng bansa. Siyempre, pagka walang batas, di nagkagulo ng Pilipino. Maging disiplinado ang mga tao. Para yung masasama ay patawan ng parusa. Para maging maayos yung bansa. Papaano nga ba nagiging batas ang batas? Trabaho yan ng legislative branch ng Pilipinas. Yan ang Kongreso na nahahati sa dalawa, ang mataas na kapulungan o ang Senado na binubuo ng 24 na senador at ang mababang kapulungan o ang Kamara o House of Representatives na binubuo naman ng mahigit 300 district at party list representatives. Pareho lang ang proseso sa dalawang kapulungan. Kailangan muna ng proposal. Hindi sa kasal kundi proposal ng bill o panukala na ihahain ng isa o higit pang mambabatas. Dadaan ito sa 3 pagbasa na isasalang sa komite at plenaryo, kung saan pagdedebatihan at pag-uusapan ng mga mambabatas ang mga dapat isama o tanggalin sa panukala. Pangungunahan niya ng sponsor ng panukala o yung mambabatas na nagtulak nito sa komite. Siya ang sasagot kung bakit ito dapat maisabatas. Kung naaprubahan na hanggang sa 3 pagbasa, dadalhin o itra-transmit ito sa kabilang kapulungan para rin talakayin doon. Kailangan kasi na may maaprubahang parehong panukala ang 2 kapulungan o pwede ring i-adapt na lang ng 1 kapulungan ang aprobadong bersyon ng kabilang kapulungan. Naglalakad ang isang lalaki sa gilid ng kalsada sa Barangay Ignacio sa San Pablo City, Laguna. Maya-maya biglang sumampa sa sidewalk ang isang SUV na matulin daw ang takbo at nasalpok ang lalaki. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang sasakyan. 2 bahay rin ang nadamay. Dinala naman sa ospital ang lalaking biktima pero hindi na umabot ng buhay. Batay sa investigasyon, nakatulog umano ang driver habang nagmamaneho. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide at damage to properties. Walang pahayag ang driver.
Samantala, Fire Prevention Month na po. Kaninang umaga nga lang ay ginising ng sunog ang ilang residente sa Barangay Alabang sa Muntinlupa. Pahirapan po ang pag-apula ng apoy dahil sa problema sa supply ng tubig. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Ganito kalakas ang siklab ng apoy sa residential fire na ito sa Sitio Masagana, Barangay Alabang, Muntinlupa, pasado alas 5 ng umaga. Inakyat ito sa third alarm ng Bureau of Fire Protection dahil naging problema ang supply ng tubig. Gumamit din ng thermal drone para makita ang konsentrasyon ng apoy na tumupok sa tinatayang 50 bahay. 6:33 ng umaga, nakontrol ang sunog at tuluyan na naapula ng 7:08 AM. Isang residente raw na nag-hyperventilate at binigyan ng first aid. Mabilis daw ang mga pangyayari ayon sa mga residente, kaya mabuting nailigtas nila ang mga kaanak kahit hindi na nasalba ang mga gamit. Gulat na lang po kami, bigla na lang po yung musbong yung apoy. Buti na may nagising sa amin isang tao. Ang bahay namin, ubos, pati tindahan namin, ubos, wala talaga kaming natira. Pasalamat kami kay Lord dahil lahat ng mga apo ko nandito. Tinutukoy pa ang halaga ng pinsala pati ang posibleng sanhi ng apoy. Initial na information na nanggaling po or nagsimula po ang sunog sa isang two-story na residential unit, residential house. So ito pong bahay na ito, ang aming pong alam ay ang baba po ay concrete while the second floor is light materials. So doon po nagsimula ang sunog sa first floor. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kabi-kabilang sunog din ang naitala kahapon sa ilang lungsod sa Metro Manila. Nasunog ang isang residential area sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Ayon sa ilang fire volunteer, nakontrol ang apoy makalipas ang halos 30 minuto. Sa Barangay Marilag, nagkasunog din sa ilang apartment. Nagkasunog din sa Pandakan sa Maynila na agad nirespondihan ng mga bumbero at volunteer. Maging sa M. de la Cruz Street sa Pasay City na naapula sa loob ng mahigit 15 minuto. Ayon sa BFP Pasay, gayon din sa boundary ng Las Piñas at Parañaque. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita na po tayo mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Kailangang patayin ang 300 baboy sa Vintar, Ilocos Norte matapos po magpositibo naman sa African Swine Fever ang ilang baboy roon. Chris, ano ang ginagawang hakbang para masigurong hindi na pa kumalat pa itong sakit? Connie, mahigpit na binabantayan ang 300-meter radius mula sa piggery kung saan nagpositibo sa ASF ang ilang baboy. Sa ngayon, 4 na bayan sa Ilocos Norte ang nasa red zone ng ASF. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. 300 baboy ang isinailalim sa culling operations sa Vintar, Ilocos Norte. Nagpositibo kasi sa African Swine Fever ang ilang baboy roon na nangamatay kamakailan. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ang 300-meter radius ng babuyan kung saan galing ang mga baboy. 4 na bayan sa Ilocos Norte ang ngayon nasa red zone dahil sa ASF. Matapos ang ilang araw na pagkahanap, natagpuan na ang bangkay ng isang binatilyong nalunod sa Cagayan River. Nitong Biyernes nang nahulog mula sa isang bangka ang biktima. Posibleng inatake raw siya noon ng epilepsy. Kinilala ng kanyang pamilyang bangkay na nakita sa Gattaran. Pahirapan ang pag-apula sa sunog sa dump site sa Barangay Bunuan Bukig sa Dagupan City. Magtatanghali ng Biyernes nang magsimula ang sunog. Ngunit umabot ng ilang oras bago ideklarang kontrolado na ang apoy dahil sa mainit na panahon at malakas na hangin. Naniniwala ang Bureau of Fire Protection na human-induced o gawa ng tao ang pinagmulan ng apoy. Kasi nga po may mga kababayan tayo doon pag nakangalakal. Isang naging practice kasi nila ma'am, pag mayroon silang mga nakalakal ma'am na mga electric wire ma'am, para makuha po yung copper wire niya ma'am, susunugin nila ngayon yung insulation. Minomonitor pa rin ang sitwasyon sa dump site. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 14 ang sugatan matapos na araruhin ng isang dump truck ang 8 sasakyan sa Tuwi, Batangas. Batay sa investigasyon, patungo Cavite ang truck nang mawalan ito ng preno sa pababang bahagi ng daan sa Barangay Luntal. Nahagip nito ang isang pampasaherong bus. Nadamay rin sa insidente ang 7 pang sasakyan na nakaparada sa gilid ng isang convenience store.
tumagilid ang truck at tumapon sa daan ang dala nitong lupa. Dinala ang mga sugatan sa 2 ospital malapit sa pinangyarihan ng insidente. Nagdulot naman ng pagbigat sa daloy ng trapiko ang insidente. Walang pahayag ang driver ng truck habang nagpapatuloy ang investigasyon. Happy Monday mga mare at pare! Isang pangarap ang natupad sa mismong birthday ni Sparkle Star Nadine Samuante. Yan ang pagrampa sa isang fashion show. Kahapon ginawa niya yan sa Milan para sa isang Filipino designer. Sa kanyang Instagram, sinabi niyang yan ang best birthday gift na natanggap niya. Sa March 9 naman, rarampa rin siya sa fashion show sa Paris. Take note ha, pang-finale siya sa 2 fashion shows na yan. Nagpasalamat din si Nadine sa mga bumati sa kanyang birthday kahapon, March 2. Huling bumida si Nadine sa GMA Afternoon Prime series na Forever Young. Classy dance moves naman ang ipinakita ni Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista sa kanyang Instagram. Suot ang all-white outfit. Para yan sa pag-attend niya sa isa ring fashion show sa Milan Fashion Week noong February. Matapos ang kanyang 40th birthday. Sa ibang balita, kabilang sa mga iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang mga Anilay Muscle Group ng mga Pogo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, binubuo yan ng mga retired na sundalo mula sa ibang bansa at nakatokang manakit at pumatay. Narito ang aking report. Hindi sinasantabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang posibilidad na ang ilang tauhan ng mga nabuwag na Pogo Hub ay kabilang sa tinatawag nilang muscle group. Ayon sa PAOC, nagsisilbi ang mga ito bilang enforcer ng mga Pogo Hub. Ito yung mga retired military ng minsan ng China. Ito yung mga goons na hinire nila para mangidnap, para manakit, para manakot, para pumatay. Yung mga yan, nawalan ng trabaho yan. Yung mga enforcer na yan, yung mga muscle ng Pogo, hindi naman po sanay sa computer yung mga yan. Sila po, ang talagang skills nila is pumatay at manakit at mangidnap. So ang ginagawa nila ngayon, naghahanap na lang po sila ng mga pwede nilang kidnapin. Ang muscle group kasama sa mga tinitinan ng PAOC na posibleng sangkot sa pagdukot sa 14 anyos na estudyante sa Taguig noong February 20. Ayon sa PAOC, bumuna ng task force para imbestigahan ang pagdukot. Tinitignan pa rin po yan, iniimbestigahan pa rin po yan. Ang alam ko, nagawa na po ng task force dyan. But siyempre, check pa po yung mga involved. Kaugnay ng mga umunay Chinese spy, hinihintay pa raw ng PAOC ang resulta ng investigasyon ng iba't ibang law enforcement agency kung may kaugnayan nga ang mga Pogo operator sa mga nahuling umunay Chinese spy. Ang League of Provinces of the Philippines, aalamin daw ang katotohanan sa report na may mga lokal na pamahalaan na nakinabang ng pera at gamit mula sa mga nahuling umunay Chinese spy. Ang Chinese Embassy, sinabi sa isang pahayag na tutol sila sa anilay walang basihang akusasyon na ang layon lang ay siraan ng kanilang mamamayan. Lagi raw nilang bilin sa kanilang mga kababayan sa ibang bansa na sumunod sa mga lokal na batas at regulasyon. Matagal na rin umunong nagbibigay ng donasyon ang ilang Chinese citizens sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga humanitarian donation at relief work na mainit namang tinatanggap ng mga Pilipino. Naunang inireport ng Reuters News Agency na nag-donate ng pera at motorsiklo ang ilang nahuling umunay Chinese spy sa ilang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng isang NGO. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang AFP, DILG at National Security Council tungkol sa issue pero wala pa silang pahayag kasama sa litrato sa isang award ceremony noong June 2024 si Cagayan Governor Manuel Mamba at 4 na naarestong Chinese nationals na hinihinalang espiya sa Pilipinas. Sinabi ng gobernador na walang natanggap na anuman ang kanilang lalawigan mula sa mga Chino. Hindi rin daw niya personal na kilala ang mga ito. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahina po sa ngayon ang hanging amihan pero paglilinaw po ng Pag-asa. Inaasahang magtatagal pa ang amihan hanggang kalagitnaan ng Marso. Ngayong Lunes na itala ang 15 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa La Trinidad, Benguet. 16.6 degrees Celsius sa Baguio City, habang 23.6 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, nasa transition na tayo
Papalapit sa panahon ng tag-init, kaya posible na ang biglaang pagbugso ng easterlies o ng mainit na hangin galing Pacific Ocean. Marso na, ramdam nyo na ba ang init? May mga lugar na nga nagsuspindi ng klase dahil sa inaasahang mataas na heat index na aabot sa danger level. Kausapin natin si Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escolar. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin sa iyo, Rafi. Opo, hanggang kailan po ba natin mararanasan yung amihan? Ina-expect po natin na magtatagal ang amihan hanggang second half po ng March. Yun po yung usual end po ng ating amihan. Pero sa ngayon po ay, kung mapapansin niyo po simula kahapon ay easterlies na po ang weather system na umiiral po sa buong bansa. Ang easterlies po ang nagdadala ng mainit at manisang panahon sa ating bansa. Pero normal po ba yon na mula sa malamig na panahon, biglang-bigla, naiinit at aabot pa ng danger level, yung heat index? Yes po, posible po yun dahil po ngayon ay buwan na po ng Marso at gaya po ng aking nabanggit kahapon po ay buong bansa po umiiral ang easterlies. Ang amihan po ay bahagyang humina. Simula po ngayong first week ng March ay tuloy-tuloy na po na iiral po ang easterly sa buong bansa. Magpapalitan na po ito at ng amihan and then eventually po ay tuluyan na pong hihina ang amihan. Ina-expect po natin yan ay mag-e-end na po ito ng second half ng March. Opo. Bukod po dito sa NCR, sa mga lugar pa kaya posible makaranas ng heat index na nasa danger level? Ayun po sa ating forecast ay bukod po sa Metro Manila, posible rin po ito dito po sa may Pampanga at Nueva Ecija. At bukas naman po, bukod sa Pampanga at Nueva Ecija at Metro Manila, ay pwede rin pong pumalo sa danger level ang heat index po natin dito sa Olongapo City at sa may Bulacan. Opo. Base po sa inyong pag-ubantay, ano ba yung parameters para opisyal nga po magdeklara ng pagsisimula ng dry season o ng tag-init? Ang nagmo-monitor po ng ating pagtatapos po ng ating dry season ay ang ating Climatological Division. Tinitingnan po nila ang tuluyang paghina po ng amihan sa mainland China at ang pagtaas ng temperatura po sa mga piling istasyon po sa ating bansa, lalo na po dito sa may Luzon at silangang bahagi po ng ating bansa. May tuturing po bang maaga na pumasok yung panahon na meron ng danger level na heat index o normal lamang na ganitong kaaga na pumasok itong ganitong heat index level? Sa ngayon po ay normal pa naman po itong ganitong heat index level pero mas mataas po ito pagdating po ng Abril. Gaano po kaya kataas yung pinakamataas na pwedeng maranasan nating mga kababayan pagdating sa danger level na init? In general po sa buong bansa, ina-expect po natin na pwede kumabot po ng 53 degrees po ang ating heat index. 53 degrees. So talagang delikado na po ito. Hindi mo pwedeng lumabas? Ano mo pwedeng gawin kapag ganito nakainit? Usually po, gaya po ng na-observe last year po na 53 degrees Celsius po na heat index, ay inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na ilimit po ang mga activities po nila bago po magtanghali. At gawin na lamang po ito early morning at yung late afternoon po. At magsuot po ng mga light colored na damit at iwasan din po natin na uminom po ng mga nakalalasing na inumin, yung tsaa at saka yung soda, patan na rin po ng kape. Kung hindi po natin may iwasan, ay pwede po nating dalangan po ang pag-inom nito para maiwasan po natin ang tinatawag po nating heat cramps, heat exhaustion at yung iba naman po kung meron pong mas medyo delikado po o may mahina po ang kanilang kalasugan, ay maiwasan din po yung heat stroke. Meron na po bang forecast ng Pag-asa kung mas hahaba yung mga panahon na may danger heat index tayo? At sa mga lugar po kaya papalo itong 53 degrees Celsius na heat index? Kaya po ng datos po natin last year ay pumalo po ito sa area po ng Zambales. So, posible po yung mga ganitong matataas na heat index dito po sa Luzon area. Nakikita rin po natin ito sa may area po ng Pangasinan at ilang areas po sa Luzon. Well, paalala na po yan sa mga gusto mag-beach. Sa summer na ganun na kataas po pwedeng pumalo yung heat index. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Si Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escolar.
Susunod, sandamakbak na isda napadpad sa Pampang sa Caraboan, Camarines Sur. At ang pasilip sa housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa magbabalik po yan ng Balitang Hali. Uy, ganda ng ngiti ng in love. Teka, may label na ba? Wala pa? Let me guess. Talking stage pa lang. Madalas mag-text ng, "Morning, kumain ka na? Ingat pag-uwi." Ang sweet naman, yung totoo. Nafo-fall ka na, no? Alam mo, marami tayong kilalang ganyan. Ang sarap naman kasing kiligin. Tipong pipikit ka, tapos may imagine mong, what if siya na? What if siya na ang the one? Tapos, pag pinili mo nang ibigay ang matamis mong oo, dahan-dahan siyang bibitaw. Muwawala ng gana, tapos mamimiss mo na yung dati. Ganyan ang love bombing. At hindi lang yan sa relasyon, ha? Pati sa mga politiko, gagawin nila ang lahat para makamit ang matamis mong boto. Ayuda rito, tulong doon, may harana at dance number pa para mas lalo kang ma-fall sa kanilang pambobola. Pero pagkatapos ng eleksyon, kalimutan na. Baka may natanggap ka pang text blast na iboto siya. Illegal yan, ha? Ang tanong, deserve mo ba to? Magpapalove bomb ka na lang ba sa mga politiko? O pipili ka ng taong kayang tuparin ang mga ipinangako nila sa iyo? Mga kapuso, pagdating sa pag-ibig, mapa-personal man yan o sa bayan, dun tayo sa itatrato tayo ng tama. Dun tayo sa totoo. Ako si Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Okay, Rafi, how to spot the difference between a love bomber at totoong lover? Alam mo, yung mga love bomber, mabilis magbigay ng sobra-sobrang atensyon. Pero kulang sa consistency. Pag nakuha na yung loob mo, abay, titigil na. Ang totoong lover, consistent. May kilos na pangmatagalan at pinapakita ang tunay na pagmamahal at pagpapahalaga sa minamahal. Yun. Paano may iwasan yung pagboto sa mga kandidatong love bomber? Dapat kilalanin yung track record nila at huwag magpadala sa biglaang pakitang tao. Piliin yung kandidatong may konkretong nagawa at hindi lang yung puro salita. Mahal, pagdating sa love life, paano maiwasang maging kontento sa mga breadcrumbs lang? Alam mo, dapat huwag tanggapin ang kaunti kung alam mong karapat-dapat ka sa higit. Kaya know your worth. Alamin mo yung iyong halaga. Magtakda ng malinaw na hangganan at patuloy na maghangad ng mga bagay na tunay na makakapagpasaya at magbibigay ng halaga. Kita ang pag-overtake ng truck na yan sa sinusundan nitong bus sa kalsada ng barangay Bugayong, Binalonan, Pangasinan. Kita ring may paparating na kotse sa kabilang lane. Hindi na po nakaiwas ang truck at tuluyang nasalpok ang kotse. Nayupi at nawasak ang harapang bahagi ng kotseng may sakay na mag-asawa. Isinugod sila sa ospital pero pumanaw ang mister na nagmamaneho ng kotse. Sugatan naman ang misis. Nadamay sa insidente ang isang pedestrian matapos masugatan sa paa ng nagliparang debris. Sabi ng driver ng truck sa mga investigador, hindi niya nakita ang unahang bahagi ng kalsada. Nahaharap siya sa kaukulang reklamo. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang isang motorcycle rider matapos sumalpok sa isang truck sa San Enrique, Iloilo. Cecil, ano nangyari? Rafi, lumipat kasi ang motorsiklo sa linya ng truck na naging dahilan ng salpukan. Yan at iba pang may init na balita hatid ni John Sala ng GMA Regional TV. Dead on arrival ang isang motorcycle rider matapos sumalpok sa truck sa barangay Tambunak, San Enrique, Iloilo. Ayon sa pulisya, papunta sa isang sugar mill ang truck habang pauwi na sa barangay Kubay ang biktima. Lumipat ang motorsiklo sa linya ng truck na naging dahilan ng salpukan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Wala siyang pahayag.
Sa Bacolod City naman, patay rin ang isa pang lalaking motorcycle rider. Batay sa investigasyon ng pulisya, mabilis ang pagpapatakbo ng 24 anyos na biktima, kaya siya tumilapon at nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Walang payag ang kanyang mga kaanak. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bistado ang isang taniman ng marijuana sa Sibulan, Negros Oriental. Ninatayang nasa 32,000 pesos ang halaga ng 160 halamang natuklasan sa Barangay San Antonio. Pinagbuburot yan ng mga otoridad. Ang sospek na nagtanim ng marijuana, huli sa aktong ginagapas ang mga halaman. Kumuha pa siya ng baril sa bahay at hinamo ng mga pulis. Pero kalaunay napasuko rin. Inamin ng sospek sa pulisya na itinanim niya ang mga marijuana. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Nakaisa si Jerome Adonis sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan sa Laguna. Naroon din si Congresswoman Arlene Brosas na isinusulong ang Expanded Maternity Leave Law. Pantay na pasahod sa mga magagawa sa buong bansa ang idiniin ni Atty. Sunny Matula. Pondo sa libreng pabaon alinsunod sa Free College Law ang itinutulak ni Bam Aquino sa Cebu City. Nakipagpulong si Ronel Arambulo sa isang komunidad sa Rojas Capiz. Tulong sa kabuhayan ng local vendors ang ipinahayag ni Representative Franz Castro. Tinalakay ni Danilo Ramos sa Capiz ang fish at rice situation. Sinabi ni Senador Bongo sa isang assembly na tututukan niya ang issue sa PhilHealth. Laban kontra iligal na droga pa rin ang isinsulong ni Senador Bato de la Rosa sa Palawan. Sa Laguna, kinontra ni Atty. Jamie Bondo ang ani ay kabulastugan ng pamahalaan, pagsugpo sa katiwalian at korupsyon ang itututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Itinutulak ni Atty. Vic Rodriguez ang death penalty sa kasong plunder. Advokasya raw ni Philip Salvador ang libreng gamot sa senior citizens. Naghayag din ng suporta si Camille Villar sa mga kababaihan sa pagbisita niya sa Luna Isabela. Sa Iloilo City, sinabi ni Manny Pacquiao na tututukan niya ang family values at mga issue sa kahirapan at edukasyon. Si Senator Bong Revilla planong gawing batas ang pagbaba ng singil sa sinihan. Suporta sa mga mangingisda ang idiniin ni Leody de Guzman sa Zamboanga City. Seguridad sa makatotohanang impormasyon ang isinulong ni Gringo Honasan sa Batangas. Kahalagahan ng maunlad na agrikultura ang tinalakay ni Atty. Raul Lambino sa Pampanga. Suporta sa kababaihang solo parents ang ibinida ni Senadora Amy Marcos. Nanawagan si Kiko Pangilinan ng toll exemption para sa mga truck ng agri-products. Kahirapan at kontra-korupsyon ang isinulong ni Ariel Carubin sa Cavite. Nag-motorcade at nag-ikot sa palengke sa Pasay si Senator Francis Tolentino. Si Ben Tulfo ay hinihikayat ng kababaihang nakararaan sa pangabuso na magreklamo. Si Congressman Erwin Tulfo ay sinusulong ang mas matibay na proteksyon sa OFWs. Proteksyon sa mga migranteng Pinoy ang inihayag ni Benher Abalos sa OFW sa Hong Kong. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatokong senador sa eleksyon 2025. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. More big surprises and reveals. Yan ang dapat abangan habang papalapit ang pagbubukas ng bahay ni Kuya para sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa March 9 na officially mapapanood ang teleserye ng totoong buhay na first time rin mapapanood sa Kapuso Network. Ni-reveal na rin na sina Julian San Jose at Darren Espanto ang magko-collab para sa new version ng Sikatang Pinoy. Dagdag din sa pamilya ni Kuya ang first Kapuso PBB hosts na sina Gabby Garcia at Mavi Legaspi na nagbigay ng insight sa inyong mare sa kanilang bagong journey. It was really part of my dream to see the house. Pero as of now, since ang task is to host, then I'll do my best to host. Malalaman na natin sa takdang panahon kung ano ba ang mga next task sa akin ni Kuya. Yeah. Throughout, I just want to make it as natural as possible. And I'm glad na again I'm gonna be doing it with Alexa nga because naturally magkaibigan na kami and we have good chemistry naman siguro. Makakasama nila ang iba pang kapamilya hosts na sina Bianca Gonzalez, Robbie Domingo, Melay Cantiveros Francisco, Alexa Ilacad, Enjong D at Kim Chu. May pasilip na rin sa Sparkle at Star Magic Talents na magiging celebrity housemates.
Present sa Big MediaCon ang Kapuso and Kapamilya Executives. Naroon sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo at Program Management OIC Mildred Garcia. Gayon din sina ABS-CBN COO for Broadcast Cory Vidanes at Head of TV Production and Star Magic Laurenti Jogi. Extra special ang edition this year dahil ipinagdiriwang din ng PBB ang 20th anniversary nito. Ngayong March 9 na ang nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition! Halos 30 po ang itinaas na mga kaso ng hand, foot, and mouth disease sa Pilipinas mula noong nakaraang taon ayon sa Department of Health. Karamihan daw sa mga tinatamaan niyan, mga bata. Balitang hatid ni Nico Wahe. 5 araw na may paltos at butlig sa kamay, paa at iba pang bahagi ng katawan at mga singaw rin sa bibig ang 7 taong gulang na anak na babae ni Jomalyn mula Dasmariñas, Cavite. Bago yan, nagkaubot-sipon at lagnat din ang kanyang anak. Nang dalhin sa doktor, nakumpirmang may hand, foot, and mouth disease o HFMD ang kanyang anak. Ang mas ikinakabahala pa niya, nahawa na rin ang kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki. Ang bilis po makakawa. Grabe. Kaya hindi po namin sila pinapalabas. So, lalo medyo dumadami siya. Ayon sa Department of Health, nakakahawa ang HFMD. Kumakalat sa pagtalsik ng laway na may virus. Maaari ring makuha ang virus kapag ang isang tao ay humawak sa kanyang mata, ilong o bibig gamit ang kamay na nahawakan ang bagay na kontaminado ng virus. Ngayong taon hanggang February 22, mahigit 7,500 na kaso ang naitala. Halos triple ang itinaas kumpara sa kaparehong araw noong 2024. 56% ng kabuuang kaso, mahigit 4,200, ay mga edad 4 pababa. Mahigit 2,000 naman ay mga batang edad 5 hanggang 9 na taong gulang. Kung bakit mga bata halos ang tinatamaan? Yung ating hawaan na yung physical contact. So, syempre, ang mga ticketing pag nagsama-sama yan sa eskwelahan, edi ayan na, maglalaro na sila or magkukulitan sila sa classroom, 'di ba? Or magyayakapan. Kung may HFMD, kailangan daw manatili sa loob ng bahay mula 7 hanggang 10 araw. Kung hindi maagapan, maaari raw itong magdulot ng mas malubhang komplikasyon, gaya ng meningitis at encephalitis o pamamaga ng utak. Para maiwasan ng HFMD, palagi maghugas ng kamay. Sa mga kaso ng dengue, ayon sa DOH, may bahagyang pagbaba. Ang mahigit 14,000 na kaso mula January 26 to February 8, 7% na mas mababa kumpara sa mahigit 15,500 noong January 15 to 25. Mababa naman daw ang mortality rate ngayon. Posible raw na marami na kasi nagpupunta sa ospital para magpatingin kaagad sa oras na makaramdam ng sintomas. May fast lane sa mga ospital ngayon sa mga posibleng tinamaan ng dengue. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susunod! Batang lalaki na iligtas matapos mahulog sa balon sa Peru. At ang latest sa lagay ni Pope Francis. Abangan yan sa pagbabalik ng Balitang Halik. Kung may pagkakasenado, kailangan magkaroon ng bicameral conference committee para magkaroon ng iisang bersyon. Sakaling game na ang lahat sa dalawang kapulungan, iraratify o pagtitibayin na ng BICAM ang committee report. At pipirmahan ng House Speaker, Senate President, House Secretary General at Senate Secretary. Yan na ang tinatawag na enrollment of bill. Ibig sabihin, ito na ang pinal na bersyon ng panukala. Tsaka na ito ipapadala sa Malacanang para ma-review ng presidente. Pwede itong pirmahan at isabatas ng Pangulo o kaya naman i-veto. Ibig sabihin, rejected. Pero kung walang aksyon ng Pangulo matapos ang 30 araw mula nang ipadala sa kanya ang panukala, automatic nang magiging batas yan. So iba't ibang mga sanhi kung bakit minsan mabilis mapasa o minsan matagal din pumasa ang isang batas. Yung isa nga ay yung maraming balitaktakan o deliberasyon dahil mas lalo na sa kung ang batas ay medyo komplikado, yung mga interes ng iba't ibang gumagawa ng batas
minsan nakakadlang sa mabilis na resolusyon. Ganun na rin yung mga interest din ng mga tao, kaya minsan ang bibigyan prioridad ng ating mambabatas ay yung mga sinasabi ng mamamayan o kanilang mga batante na yung mahalagang issue para sa kanila. Yan ang trabaho ng mga mambabatas o mga senador at kongresista. Kung may pagkakaiba sa mga bersyon ng Kamara at Senado, kailangan magkaroon ng Bicameral Conference Committee para magkaroon ng iisang bersyon. Sakaling game na ang lahat sa dalawang kapulungan, iraratify o pagtitibay. Nagpalakpakan ng mga rescuer nang mailabas ang batang lalaking yan mula sa isang balon sa Ucayali, Peru. Batay sa ulat ng local media, may lalim na 9 metro o halos 30 talampakan ng balon. Nahulog daw ang batang 1 taong gulang noong Biyernes ng umaga at nakuha lang roon madaling araw nitong Sabado. Binigyan agad siya ng pagkain at paunang lunas nang mailigtas. Dinala rin ang bata sa Ospital Kalaunan para suriin ng mga doktor. Hindi pa tukoy kung paano nahulog sa balon ang bata. Ito ang GMA Regional TV News. Nasabat ang halos sa 11 million pesos na halaga ng hinihinalang ecstasy sa magkasunod na operasyon ng PIDEA sa Bacoor, Cavite. Huli sa unang operasyon ng 2 lalaking Nigerian, nakuha sa kanila ang hinihinalang ecstasy tablets na mahigit 1.3 million pesos ang halaga. Gayun din ang 340,000 pesos na halaga ng umano'y shabu. Nahuli naman sa follow-up operation ng isa pang lalaking Nigerian. Nasabad sa kanya ang mahigit sa 9.6 million pesos na halaga ng hinihinala ring ecstasy. Itinanggi niyang may kinalaman siya sa droga at wala raw alam sa operasyon ng 2 pang naaresto. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang 2 pang suspect. Maharap ang 3 sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Inaalam ng PIDEA kung konektado sa sindikato ang mga suspect. Nagpaliwanag na ang mga tauhan ng LTO Region 7 sa nakunan sa viral video habang inaaresto ang isang magsasaka sa Panglao, Bohol. Batay sa ulat ng Super Radio Cebu, sinabi ng mga naturang LTO officer na huminto ang motorista para sa kanilang inspeksyon. Napansin daw nilang nakainom siya umano at may dalang kutsilyo, kaya nila siya inaresto sa pamamagitan ng citizen's arrest. Depensa noon ng lalaki, isa siyang magsasaka at gamit niya ang kutsilyo sa pagtatanim. Ayon sa pamilya ng lalaki, kinaladkad at sinuntok umano ang kanilang kaanak kahit hindi naman siya nanlaban. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, para tiyakin na hindi na mauulit ang insidente, isasailalim sa retraining ang mga traffic enforcers sa buong bansa. Hindi na po kinakailangan ng ventilator ni Pope Francis para makahinga ng maayos. Ayon po yan sa Vatican. Nananatiling stable ang kondisyon ng Santo Papa na mahigit 2 linggo nang nasa ospital sa Rome, Italy dahil sa sakit na double pneumonia. Kahit hindi na kailangan ng ventilator, tumatanggap pa rin ng oxygen si Pope Francis sa pamamagitan ng maliit na hose na nakakabit sa kanyang ilong. Hindi na rin daw muling nilagnat ang Santo Papa. Sa isang sulat, nagpasalamat siya sa lahat ng nagdarasal para sa kanyang paggaling. Wagi ang Filipino billiard legends na sina Francisco Django Bustamante at Robelin Amit sa mga sinirihang kompetisyon sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Nalaig si Bustamante sa kalabang Aliman sa J. Swanson Memorial Tournament sa score na 11-9. Siya rin ang nagwagi sa one-pocket face-off laban kay Tony Chohan ng Amerika. Si Amit naman, wagi rin sa 2 tournament kabilang ang Women's Challenge of Champions.
Congratulations sa inyo! Isang jam-packed weekend concert ang regalo ni GOT7 member JB sa kanyang pagbabalik Pilipinas. Smooth moves, music versatility at overflowing charisma ang ipinamalas ng K-pop idol sa kanyang tape reload concert sa Pasay. Kaya naman, all-out hiyawan at support ang natanggap niya sa Philo Agassiz. Chika ng fans, worth it ang 2 taong paghihintay para makasama muli ang kanilang idolo. Humataw naman ang P-Pop Kings SB19 sa first live performance ng single nilang Damn sa All Out Sunday stage. Angas vibes ang hatid ng grupo suot ang kanilang Mala Fantasy Series character OOTDs. Bago ang kanilang pasabog na production number, may pa-tutorial ang SB19 sa choreo ng Damn sa ilang kaayos barkada. Susunod, ang wardrobe malfunction na may pakilig na kwento sa pagbabalik na Balitang Hali. Uy, una na. Nagpaalam lang sa'yo, kinilig ka na. Bye-bye! Kumaway lang, tingin mo may chance na? Ano yan, dilulu? Ang tawag sa mga ganyan ay nanoships. Short fleeting moments na mapapaisip ka kung meron ba talaga kayong koneksyon. Yan din ang dahilan kung bakit marami ang bumoboto sa maling tao. Tuwing eleksyon, mabilis tayong maniwala na may pakitalaga sa atin ng mga kandidato gayong hindi naman talaga nila tayo kilala. Marami sa kanila, wala pang plataforma. Pero kapag kinamayan ka na, nako, dead man na. Ganun ba talaga kadali makuha ang ating boto? Initian ka lang nahulog ka na. Ngayong eleksyon, huwag na tayong magpadala sa pantasya. Pumili tayo ng mga kandidatong may plataforma at may pusong maglingkod sa bayan. Ako si Ato Maralio para sa GMA Integrated News. Uy, tara, kain tayo. Iniwanan kita ng tira-tira. Oh, ayaw mo? Mahilig ka naman sa tira-tira, di ba? Hindi ba? Bakit ka nagsisettle sa breadcrumbs lang ng mga politiko? O teka lang huwag kang aalis, kinakausap pa kita. Ganyan talaga sila. Matitikimin ka ng konting ayuda, bibigyan ka ng maliit na tulong, pagkatapos nun, iboboto mo na. Ikaw naman, na umaasa, ang ending, nga. Saklap, di ba? Hindi ka ba napapagod? Medyo nakakasawa na kasi Ako ayoko ng tingi-tingi. Hindi ko deserve yung tira-tira. Ang gusto ko, yung totoong magsisilbi sa bayan. Yung may konkretong plano at may nakikitang sagot sa mga problema ng bansa. Ikaw ba? Masaya ka na ba sa tira-tira? Sana ngayong eleksyon, ma-realize mo kung ano ang deserve mo. Sana, pumili ka ng taong buo ang puso para maglingkod sa bayan. Mga kapuso, pagdating sa pag-ibig, mapa-personal man yan o sa bayan, doon tayo sa itatrato tayo ng tama. Doon tayo sa totoo. Ako si Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Uy, una na ako ha. Nagpaalam lang sa'yo, kinilig ka na. Bye-bye! Kumaway lang, tingin mo may chance na? Ano yan, dilulu? Ang... Grabe oh! Sandamakmak na mga biyayang isda ang natanggap ng mga taga-barangay Paniman sa Karamuan, Camarines Sur. Nito pong weekend, pinagtulungang hanguin gamit ang lambat ang mga isdang napadpad sa Pampang. Ayon sa ilang residente, mga isdang espada, sapsap, talakitok at matambaka ang nakanilahong nahuli. Malaki ang pasasalamat ng mga residente sa mga nakuhang isda na pupwedeng pangkain o pangbenta nila. Ito ang GMA Regional TV News.
Nasikam ang aksidente sa isang pedestrian lane sa Hagna, Bohol. Sa video, kita ang lalaking yan na tumatawid sa isang kalsada sa Barangay Luok. Bigla siyang bumalik sa kanyang pinanggalingan at doon na nabundol siya ng paparating na motorsiklo mula sa kanyang likuran. Parehong nagtamo ng mga sugat at dinala sa ospital ang pedestrian at ang rider ng motor. Batay sa investigasyon, bumusina ang rider sa biktima, ngunit huli na para makaiwas. Ayon sa mga otoridad, nagkaareglo na ang dalawa matapos na sagutin ng rider ang mga gastusin sa ospital ng biktima. Formal na ang pinasinayaan ng Phase 3 ng Pasig River Esplanade. Yan po ang nagdurugtong sa Fort Santiago sa Esplanade na nasa likurang bahagi ng Manila Post Office. Kapag nakumpleto, maihalin tulad na raw ang Pasig River sa mga sikat na ilog abroad. Pinangunahan ang nasabing okasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kasama sina First Lady Liza Araneta Marcos, Senate President Chis Escudero, Chinese Ambassador Huang Zilian at ilan pang personalidad. Kabilang din sa mga dumalo, si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Mga palangga, may bagong online milestone ng GMA Prime series na My Ilonggo Girl. Sa loob kasi ng 3 buwan, achieve ng My Ilonggo Girl ang 1 billion views across all platforms. Kaya naman taus-puso ang pasasalamat ng cast at production ng series. Mas aabangan pa ang mas tumitindig mga eksena sa buhay ni Tata, played by star of the new gen Jillian Ward. Ano na kaya ang mangyayari sa love story nila ni Francis, played by Michael Sager? Tuwing Lunes hanggang Huwebes napapanood ang My Ilonggo Girl, 9:35 p.m. sa GMA Prime, 11:25 p.m. naman ang delayed telecast dito sa GTV. Napapanood din ang series sa GMA Public Affairs at GMA Network Facebook at YouTube livestream. Mainit-init na balita ngayong Fire Prevention Month. Nasusunog po ngayon ang isang residential area sa Barangay UP Campus sa Quezon City. Iniakat na ito sa ikatlong alarma ayon sa mga rumisponding bumbero. Ibig sabihin, 12 fire trucks ang kinakailangan doon. Pahirapan naman daw ang pagpasok doon ng mga bumbero dahil sa masikip na daan. Nagsimula ang sunog pasado alas 9:30 kaninang umaga. Patuloy pa namin inaalam kung may nasaktan o nasawi sa sunog, pati kung ano ang pinagmulan ng apoy. Isa pang mainit-init na balita, nagliyab ang isang kotse sa Makati City kanina pong umaga. Nangyari po yan sa bahagi ng EDSA malapit sa Magallanes Interchange northbound lane ayon sa ulat ng Super Radio DZDD. Nakaligtas naman ang babaeng driver nito. Kwento niya, hindi niya namalayang umaapoy na ang sasakyan habang minamaneho niya ito. Naapula naman ang sunog nang lumisponde ang mga bumbero. Nagdulot po ang insidente ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa lugar. Ito naman, may humahabol sa pakilig kahit tapos na po ang buwan ng pag-ibig. Ang wardrobe malfunction kasi sa talent portion ng isang pageant sa Lupi Camarines Sur ay nauwi sa isang kilig moment. Sa gitna kasi ng problema ng isang contestant, to the rescue agad ang kanyang partner. Kita ang galing sa performance ni Johnny Jerome Andres para sa Miss Lupi 2025, maging ang connection nila sa stage ng kapartner at real-life boyfriend na si Irvin Lopez. Pero habang nagsasayaw, ayun po biglang naalis ang hook ng pang-itaas ni Johnny. To the rescue naman si Irvin nang hinawakan ng back portion ng kanyang damit hanggang matapos ang performance. Sa huli, naitawid nila ang performance at nakakuha ni Johnny ang second runner-up sa pageant. Pinuri ng netizens ang pagiging gentleman ni Irvin kaya naman may mahigit 10 million views na online ang video. Trending! Ay, dapat naman talaga din. Ang galing! Di ba? Pagka ganyan, Protektahan mo. protektahan na. Pero ang galing habang sumasayaw yun, di ba? Oo, talagang professional na ang Yes. kanilang Parang tantrum. pre-practice na nakahawak siya sa likod habang nagsasayaw. Ang galing. Tunay na pag-ibig nga naman. Oo. At professional moves yan. no? Yes. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.